Hello. Magandang hapon sa iyo, Miss Clarice. Magandang hapon rin sa iyo, Sir Ricky. Magandang hapon po sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating GSIS Museo ng Sining FB live streaming. Welcome to the 2025 GSIS Art Competition Awarding Ceremonies. Inaanyayahan namin ang lahat na tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng panalangin na pangungunahan ng GSIS Choral. Mayang magiliw, pwede sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. For you, O Lord, make me glad by what you've done. I will triumph in the works of your hands. How great, how great, how great are your works, O Lord. How great are your works, O Lord. Well, tonight's gathering is indeed a memorable one since we are celebrating the 20th year of the GSIS Art Competition. And we are here to recognize the fine artists behind the best entries for this year's arts competition. The competition was launched on February 7, and the submission was conducted on April 26, 2025. Judging was then held on April 29 and 30. We know everyone is excited to find out who the winners are. But before we do that, we would like to acknowledge tonight all our finalists and their respective guests, and the officers of the Art Association of the Philippines, and our distinguished members of the Board of Judges in each category. For the non-representational category, we have Mr. Edwin Wilwayco, Mr. Benjamin Cabagues, Mr. Raul Isidro, Ms. Christine Bendebel, and our very own OPGM Chief of Staff, Attorney Christine Jane B. Ejercito. For the representational category, we have Mr. Phil De La Cruz, Ms. Imelda Cahipe Endaya, Mr. Florentino Impas Jr., Mr. Abdul Marie Imao Jr., and our very own OPGM Chief of Staff, Attorney Christine Jane B. Ejercito. Let's give them a big round of applause. And now, before we proceed to our announcement of winners, may we call on stage VP Marge Horillo to introduce our guest speaker. Isang maginhawang hapon po sa ating lahat. Ipinagmamalaki kong ipakilala ang ating speaker, isang leader na nagdala sa GSIS sa mas mataas na antas ng tagumpay at may tunay na malasakit sa pagpapaunlad ng sining at kultura. Mahigit 4 na dekada na siyang haligi sa banking at finance. Bago sa GSIS, pinamunuan niya ang Philippine National Bank bilang presidente at CEO, at siya rin ang kauna-unahang Pilipinong CEO ng Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Philippines. Sa pamumuno niya, maraming parangal at pagkilala
ang napagtagumpayan ng mga institusyong ito. Sa GSIS, itinaas niya sa pinakamataas na antas ng gross premiums ng non-life insurance, pati na ang kabuuang assets at kita ng GSIS na nagbigay ng dagdag na seguridad sa mahigit 2.5 milyong miyembro at pensyonado. Bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN Social Security Association, nakatuon ang kanyang pananaw na gamitin ang lakas ng strategic investment sa rehiyon upang higit na mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga miyembro ng bawat institusyon at mapalawak ang advokasya para sa sustainability sa buong ASEAN. Ngayon, mas pinagtibay niya ang suporta sa sining. Kanyang inisyatiba ang unang renovation ng GSIS Art Museum mula nang itayo ito at layunin niyang maibalik ang mga piling obra ng GSIS na pansamantalang nasa National Museum pabalik sa kanilang tunay na tahanan, ang GSIS. Bahagi rin ng kanyang vision na ang GSIS Museum ay maging bahagi ng Museum Circle, isang pangunahing destinasyon para sa art enthusiasts at publiko sa Metro Manila. Iniutos din ng ating speaker ang maayos na pagdodokumento ng mga likhang sining ng mga Pilipinong masters na nakadisplay sa mga embahada at iba't ibang opisina ng Pilipinas sa ibang bansa para sa insurance at conservation. At ngayong ika-20 anibersaryo na ng ating kompetisyon, itinaas niya ang premyo. Isang konkretong patunay ng taas noon niyang suporta sa mga artistang Pilipino. Palakpakan naman natin. Sa kanyang pangunguna, higit na pinaiigting ang sining at kultura, hindi lamang dito sa GSIS, kundi maging sa buong bansa. Mga kasama, malugod po nating salubungin ang aming mahal na Presidente at General Manager, PGM Wick Veloso. Maraming salamat, Vice President Vilma Horillo. Maginhawang umaga po, Margie Horillo. Maginhawang hapon po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati mula sa mga rallies natin sa labas. Hindi ho ba kayo nahirapang pumasok sa GSIS? Yung iba po ay nagsasabi, napakatagal na oras na po ang ginugugol nila sa pagpasok sapagkat medyo may mga nagkakasiyahan sa labas. Binabati po natin ang Presidente ng Arts Association of the Philippines, Ginoong Fidel Sarmiento, mga kasamahan niya sa Arts Association of the Philippines, Ginoong Florentino Jun Impas, siya po ang mga gumuguhit ng mga larawan ng mga Presidente and General Manager ng GSIS. Nasaan po kayo? Please stand to be recognized. Aking mga kasama, participants, ladies and gentlemen, ngayong hapon, pinagdiriwang natin hindi lamang ang talento ng ating mga artist, kundi ang 2 dekada ng matibay na suporta ng GSIS sa sining at kulturang Pilipino. Nitong Abril 26, nakatanggap tayo ng 1,041 entrada mula sa iba't ibang panig ng bansa. 51% better doon sa ating nakuha noong nakaraang taon. Isang patunay ito na masigla at makulay ang ating komunidad ng artists na patuloy na nagsasalaysay ng kanilang mga kwento sa pamamagitan ng sining at malikhaing pananaw.
Sa tulong ng Arts Association of the Philippines, isinasagawa natin ang kompetisyong ito bilang bahagi ng panata ng GSIS, hindi lamang para sa financial security, kundi rin sa pagtataguyod ng kultura at sining bilang pundasyon ng bagong Pilipinas. Sa mga CSR programs ng GSIS, kabilang ng edukasyon, pangalawa sa kalikasan, at lalo ng pagpapayabong ng kultura, naniniwala kami na ang sining ay mahalaga sa pagkakaisa, pag-asa at pagtibay ng ating pambansang pagkakailanlan. Mula po noong 2004, ang GSIS National Art Competition ay nagsilbing pambansang plataporma para sa mga baguhan at veteranong alagad ng sining. Mahalaga ang papel nito sa pagkilala sa pagsulong ng Filipino artist. Marami sa ating dating kalahok ay hinahangaan na ngayon sa lokal at pandaigdigang art scene. Isinarito si Florentino Impas Jr. na nagsimula bilang major prize winner noong 2009 at ngayon ay kabilang na sa ating mga hurado. Sa loob ng 20 taon, naging tagpo ang kompetisyong ito na makwento ng tagumpay, katatagan at inspirasyon. Ilan sa mga tatanging ehemplo, si Max Balatbat, nakasabay ng pagkamit ng major prize sa kompetisyon, ay nakilala na rin sa iba't ibang local at international art competitions. Si Linrid Paras at JP Samson na mula pagkabata ay kalahok na rito. Ngayon, kabilang na sa mga prominenteng pangalan sa sining at kinilala rin bilang 2018 CCP 13 Artist Awardees. Si Dale Bagtas, Grand Prize winner ng 2019, ay nagwagi rin sa Biennale Art Competition, isa sa pinakamalaking pangdaigdigang art exhibitions. Si Rodelio Toti Cerda, na 2 beses nagkamit ng Grand Prize noong 2004 at 2005. Tampok din ang kwento ng pamilyang magkakasama sa tagumpay, tulad ng Bagtas family at Pereras brothers na sina Edu at Eduardo Pereras na nagwagi ng first and second prize sa representational category kamakailan. Kahanga-hanga rin ang patuloy na pagdami ng kababahihang artist ngayong taon. 287 entries mula sa kababaihan ang ating natanggap. Mas mataas kumpara sa 197 nung nakarang taon. Muling ipinapamalas ni Dr. Menilyn Wong, isang mahusay na OB gynecologist, na walang hangganan ang talento at dedikasyon sa sining. Patuloy rin ang kwento ng dedikasyon ni Peter Abordo na walang patid sa pagsali taon-taon, maging ang ating persons deprived of liberty sa tulong ng BJMP ay aktibong kalahok at nabibigyan ng pagkakataong maipamalas at maibenta ang kanilang mga likha. Sumasali rin po ang ating mga kababayang nasa ibang bansa. Tulad ni Orlando Pobre mula Switzerland na laging nakikibahagi sa kompetisyon. Hindi rin matatawaran ang naging ambag ni Victor Wood, isang yumaong singer-actor na naging finalist at ang kanyang obra ay bahagi na ng GSIS collection. Espesyal na pagbati ang pinaabot kina Daniel Natindim
ng Cagayan de Oro at Alfredo Mabilangan ng Pampanga na sa edad na 84 at 83 ay patuloy pa ring lumalahok. Patunay na ang pagkakamalikhain ay walang pinipiling edad o panahon. Ngayong taon, binibigyan natin ng parangal ang pinakamahusay na likha sa dalawang kategorya, representational at non-representational. Mayroon tayong 59 finalists, 10 honorable mentions at 6 winners. Ang mga natatanging obra ay itatampok sa GSIS Museo ng Sining. Bahagi ng ating layunin na mapanatili at mapalago ang kultura ng ating bansa. Sa lahat ng ating mga artist, taos-pusong pasasalamat at pagbabahagi ninyo ng inyong sining at pananaw. Anuman ang maging resulta ngayong araw, kabahagi na kayo ng isang makasaysayang tradisyon sa GSIS. Sa aming mga partners mula sa Art Association of the Philippines, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Patuloy na maglalaan ang GSIS ng mga programa upang magbigay lakas, magturo, at magbigay inspirasyon alinsunod sa adikain ng bagong Pilipinas. Naniniwala kami na ang bayang mayaman sa kultura ay handang tumahak sa daan ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang alagad ng sining. Thank you very much, PGM Week. Ngayon naman po, panoorin natin ang highlights ng 2025 GSIS Art Competition. Ever since po nung sumali ako, nakita ko po na nag-improve po yung art style ko. Kasi po, pag sumali ka po ng GSIS competition, talagang mapupush mo yung sarili mo na mag-isip ng magandang concept na relevant sa mga social events po ngayon. And makakapag-isip ka ng message na gusto mong maiparating sa ibang tao. And also po, sa pagsali ko po ng GSIS, naging malapit din po ako sa mga co-artist ko. Kasi mas marami po akong nakilalang mga artists na sumasali din dito. Na nakakatulong po yung competition to improve our artist community and sa sarili po natin. For this year po, yung expectation ko since it's the 20th anniversary. So open theme po siya, no? So broad po talaga yung scope and yung concept. So I'm expecting new and out-of-the-box concept when it comes to painting. So yung mga sumali po ngayon, congratulations po kasi pagsali pa lang po dito, isang malaking step na nag-try ka kasi you already won against yourself na hindi ka nag-doubt na sumali sa competition na to. And pagsali pa lang dito, it's an effort na yung time na spend mo sa pag-paint. So malaking bagay na yun. So congratulations. And sa mga gustong sumali next year and sa mga susunod na years, you just have to do it. You just have to take that first step na kaya mag-paint and with that, mag-i-improve ka pa as an artist. Na-expect ko siguro this year, ito yung parang pinakamaraming entries siguro this year kasi nabawasan na ng isang category yung sculpture. So feeling ko mas marami ngayon, lalo na sa rep, tsaka siguro hindi ganong busy yung mga artists this year para sa paggawa ng bagong artwork. Tuloy lang din yung pagsali kasi ako ever since sumasali ako 2007 pa. Inayos every year parang kailangan nag-i-improve ka para mapakita mo na deserve mo manalo for the next year. Papasalamat kami sa lahat ng lumahok sa ating 20th GSIS National Art Competition. This is the biggest, I think, in terms of the number of participants ngayong taon. Kaya natutuwa kami dahil maraming sumali, no? Kumpara sa mga nakaraang taon. Last year, I think it's around 600 or 700 lang yung participants natin. Pero this time,
we have around 1,000. So ibig sabihin, 1,000 artists ang sumaling ngayong taon. Kaya sana patuloy na suportahan ng ating mga kasama at mga kalahok ngayon, patuloy na sumali sila sa taunang gawain ng GSIS para sa ating mga artists. Meron tayong over 1,000 entries at halos lahat, lahat magagaling. Nakailang rounds kami ng pili until mapili yung finalist. And ang masasabi ko lang, to be with the greats na judges, na mga artists natin, napakadaming mahusay. I think this category brought the best on the artists that we have this year. This batch, maraming mga techniques na parang kahit yung mga greats natin, parang paano nila ginawa yun? Anong ginamit nila? Paint ba talaga lahat yan and all that? So makita natin na mas original yung mga artworks ngayon. So excited na ako na some of them papunta sa museum natin. Alam naman natin na sobrang laki ng premyo ng GSIS Art for this year. 600,000. To choose the best art out of 1,000 is a very hard job. And I think the judges made the best decision because sobrang ganda ng napili namin. Before we proceed, please allow me to acknowledge the presence of our GSIS Office of the President, Chief of Staff, Attorney Cage Ejercito. And of course, I also would like to acknowledge the presence of our Executive Vice President, Ma'am Juliet Bautista. And we also have managers. I could see managers around. We have Manager Oli, Manager Ryan, and Manager Paulo Veloso. Now may we call on the hardworking man behind the Art Association of the Philippines. Ladies and gentlemen, to give us his message, please welcome the AAP President, Mr. Fidel Sarmiento. Isang makasining na hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang ating PGM, Vic Veloso, at ang mga bumubuo ng GSIS na napakarami ng tulong na nagawa para sa pagsulong ng sining at kultura ng Pilipinas, ang GSIS. Congratulations po sa lahat. Binabati ko po ang lahat sa ating tagumpay. Hindi lang po ng iisa, hindi lang po ng nanalo, kundi lahat po tayo ay nagtagumpay. Napagtagumpayan natin ang 20th Annual Art Competition na ginaganap taon-taon at yun ay napagtagumpayan hindi lang ng GSIS staff, hindi lang ng AAP, kundi lahat po tayo, ang participants, ang mga kasama sa umpisa ng kompetisyon, simula submission, judging, and ngayon po sa ating awarding. Mahirap po talaga ang mag-conduct o magsagawa ng isang art competition dito sa Pilipinas. Unang-una po, kailangan po natin ng isang sponsor na kagaya ng GSIS. At kailangan din natin ng mga huradong piling-pili para naman mapatunayan natin na credible ang mananalo sa tao ng kompetisyon. At ang mahirap po sa ngayon ay ang pagpili ng mga hurado kung sino ang mananalo dahil sa ngayon po ay napakarami ng entry ang ating natanggap. Mahirap maging hurado sa taong ito dahil sinukat natin, hinamon natin ang kanilang kaalaman at kahusayan sa sining. Lalo pa at magaganda, kami po ay namangha sa mga entries ngayon dahil napakarami ng magaganda na talagang magsasalawahan ka kung ikaw ay isang hurado kung ano ang iyong pipiliin. Napakahirap po sa taong ito talaga
ang maging hurado. Kaya ayan, si Jun Impas at si Ma'am na sila po mismo ay nagtatalo-talo nung time ng judging. Napakahirap talaga. Kaya bigyan po natin ng palakpak ang ating mga hurado na nagsikap para maipakita natin ngayon ang karapat-dapat na manalo. Sa organizers, ang GSIS at AEP, napagtagumpayan muli natin ang taunang art competition. Pinakamaraming entry sa loob ng 2 dekada. Nairaos natin ang kompetisyon mula nga sa launching, submission, judging, ng buong puso at katapatan. Para sa lahat ng nakilahok ay maipakita natin na ang GSIS Annual Art Competition ay may kredibilidad. At masasabing ang lahat ng mga nananalo dito ay taas noong may pagmamalaki na ako ay isang GSIS Annual Competition winner. Nais ko pong purihin at pasalamatan ang GSIS sa kanilang pagtangkilik, pagpapahalaga, at pagpapaunlad ng sining at kultura ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong malasakit sa sining. Maraming salamat sa GSIS Museo ng Sining, sa ating Direktor Ryan Palad at sa kanyang mga tagapaglingkod sa museo, lalo na ang masisipag na si Leslie Pangunil na lagi niyong inistorbo, at kay Joanne. Maraming salamat, GSIS Museo ng Sining. Balik tanaw. Ito po, balik tanaw. Ako po ay nakasaksi simula pa lang nung unang art competition noong 2004. Ito po ay inimpisahan namin ni Ginoong Eric Cirudo na ngayon ay nasa NCCA na bilang Executive Director. Ito po ay inimpisahan namin noong 2004. At dito ko nakita yung mga baguhan na tulad nila Toti Cerda, ang doktor na si Doc Clerma, Rex Tatlong Hari, Randolph Dilla, Leonard Paras. Sila po ay mga baguhan pa lang noon sa art scene at nangangapa pa. Pero sa ngayon, ang mga pangalang ito, lalo na si Toti Cerda, naging hurado na rin natin, at humakot na rin ng maraming award mula painting, watercolor competition at mga iba pang mga patimpalak sa sining. Si Randolph Dilla na ngayon ay milyon-milyon na ang halaga ng kanyang paintings na nanalo sa ARC art competition. Ito po ay international art competition na ngayon ay namamayagpag na. Simula pa lang sa GSIS, ngayon ay international artist na. Pwede niyo pong i-google ang Randolph Dilla ngayon na nagsimula sa GSIS at ngayon ay namamayagpag international. Meron pa rin tayong mag-ama na nagsimula gaya ni Aris Bagtas, sinasama niya lang yung kanyang anak noon sa competition at nung kamakailan lang ay naging grand prize si Dale Bagtas na ngayon ay nanalo rin sa Biennale sa Italy. Ito po ay nasaksiyan ng AAP at ng GSIS. Ang kanilang simulain hanggang sa ngayon ay hindi na matatawaran ang kanilang kagalingan at ngayon ay humahakot na ng maraming award at siyempre pa sila po ay mayroon na ring pera sa ngayon. 2 dekada na ang art competition, marami ng artists ang dito ay nagsimula. Ipinagmamalaki nila na isa sila sa participants, winner ng GSIS Annual. Ang mga participants lang po sa GSIS Annual Competition ay napakahalaga na. Kung minsan nga ay may nakakasalubong kami mga artists na sila mismo ang nagsasabi na, Sir, kasama po ako sa GSIS Annual Competition. Napakasarap pong sumali ron. Kaya nga, kami ay nagpapasalamat dahil sa loob ng 20 taon, parami ng parami
ang mga sumasali, maging ang kababaihan ay sumali na rin at dumami pa rin ang mga artist ngayon ng mga kababaihan. Siguro dahil din sa panimula at paghihikayat ng GSIS na huwag tayong tumigil sa paglikha ng sining. Sumali sa kompetisyon, kahit manalo o hindi, basta tuloy-tuloy lang ang paglikha ng isang obra. Kaya po sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang inyong pagtitiwala sa GSIS at sa AAP. Magpatuloy po kayong lumikha ng sining. Muli, congratulations po sa inyong lahat, sa ating lahat. Congratulations, mabuhay ang sining, mabuhay ang AAP, mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas. Maraming pong salamat. Thank you, Sir Fidel. Hello. Meron po tayong gustong i-acknowledge muli. Before we proceed, of course, I'd like to acknowledge the presence of one of our judges, Mr. Jun Impas, fresh from Cebu. He is actually the artist behind the portraits of the GSIS President and General Managers na matatagpuan po dun sa museum entrance. And also, I would like to acknowledge the presence of General Balba na naririto ngayon. Happy birthday, sir! By the way, it's his birthday today. Happy birthday po. 20 taon na ang ating art competition. Marami sa inyo ay taon-taon na ring sumasali. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At dahil dyan, gumawa ang GSIS Corporate Communications Office ng isang documentary tungkol sa pagsali at pakikibaka ng ating mga artist sa loob ng 20 taong pagsasagawa ng GSIS Art Competition. Panoorin natin ang kwento ng ilan nating artist at ang kanilang journey sa kompetisyong ito. Mabusisi, pinag-iisipan, at minsan pinagdedebatehan. Nakikita raw ng ating mga mata ang kagandahan ng mundo sa pagitan ng mga linya. Kulay at anggulo ay may mga karanasan na sa ating mga sarili ay pilit nating tinatangi. So para to choose the top 10, sobrang hirap na. And to choose the top 3 is even harder. So I think doon nagkaroon ng diskusyon na sino kaya sa kanilang lahat yung pinaka-deserving. Because this year, as alam naman natin na sobrang laki ng premyo ng GSIS Art for this year, 600,000, makakabili ka na ng kotse. And to choose the best art out of 1,000 is a very hard job. And I think the judges made the best decision because sobrang ganda nung napili namin. Sa mundo ng sining, ang bawat posibilidad ay naglalantad ng mga pangarap na naghihintay. Isang paligsahan na natitira ang pinakamatitibay. Alauna na ng hapon, kasagsagan ng alikabok, at naghahari na naman ang sikat ng araw. Pero di ito alintana ni Peter Abordo, isang part-time medical assistant sa klinika ng kanyang kapatid. Inaasikaso niya ang bawat pasyente tulad ng pag-iingat niya sa kanyang mga obra bilang isang artist. Kapag nagdo-drawing ka, sir, ano yung mga inspiration mo? Ano yung mga pumapasok sa isip mo na ito dapat yung mga gusto kong ipinta? Lagi inspiration ko si nanay muna. Nanay? Oo, nanay. Pamilya? Oo, si nanay. Tapos sabi ni nanay, mag fine arts ka. Tapos dadating naman yung aking grandfather, mag-architect ka. Pero si nanay sinusunod ko kasi lahat sila ayaw nilang fine arts kasi fine arts daw wala masyadong pera. Mahirap daw. Sabi, fine arts mahirap yan. Parang profesyon niya ng mga mayayaman lang eh. Pero tinuloy ko pa naman, nag-fine arts naman ako. Marami nang nasalihang paligsahan sa sining si Peter. Nagsimula siya noong high school. Baon sa eskwelahan ang una niyang tinaya para makilahok sa mga patimpalak. Ngayon kasi 28 Siguro nakalampas ako ng 4 lang. 4 lang? Kaya 4 lang na competition yun.
Lahat na yon yung sinasalihan ko. Patuloy ka pa rin sumasali sa GSIS? Sumasali ako. Okay. Hanggang kailan mo gustong sumali? Hanggang matanda na ako, sasali pa rin ako. Kasi ang laking tulong ng GSIS eh. Sa'yo? Oo. Hindi, sa amin lahat, sa aming mga artist. Parang ang GSIS, buhay namin yan eh. Unang-una, magbibigay sa amin yan ng opportunity. Pag nanalo ka kasi, matunog ang pangalan mo. Pagka makapunta ka sa exhibit, pare yun yung nanalo sa GSIS parang may recall na sila. Recall. Tapos pagka may collector, mayabang ka rin. Sasabihin mo, sir, na nakapasok ako sa GSIS, ako po yung ganito. Sa payak, ngunit porsigido niyang pamumuhay na ito, masasabing buhay ang tinta na nananalaytay sa kanyang dugo. Ngayon, ang GSIS Art Competition naman ang patuloy niyang tatahakin. Ito ngayon, first time ko itong mga ganitong... Ano bang gusto mo, yung ipinta natin? Doon muna tayo sa yung mga mahirap na kasi pakiramdam ko doon ako. Hindi Puno. Maganda yan, puno. Simbolo ng buhay, di ba? Buhay, okay. Tinuruan ako ni Kuya Peter magpinta. Hindi pala madali. Bawat guhit, mag-drawing ka dito ng number 11 lang. 11 lang. Straight lang. Madiin, lang parang ganyan. Bawat halo, bawat pahid ay detalyadong nilalapat. Pakiramdam ko, kasali na rin ako sa GSIS Art Competition nang sabay naming pirmahan ang aming mga painting. Kuya, pwede bang itabi mo muna saglit? Tingnan ko lang. Bumabiyahe ako sa katirikan ng araw nang mahuli ng mga mata ko ang isang di pangkaraniwang eksena. Magkano mo kuya? 2.5 isa? Ikaw may gawa nito? Hindi lahat sir. Ikaw pero meron kang gawa? Meron po. Saan dito? Hele-helerang kulay at kahoy. Patong-patong na hugis at hagod ng tinta. Lahat sila'y tila nagtitingkaran at ginintuan. Tunay na agaw atensyon kung mapagbibigyan. Yung walang benta, meron ba mga araw na gano'n? O meron. Meron gano'n? Oo, minsan ngayon makabenta ka isa, sunod araw wala, sunod dalawa. Gano'ng katagal na merong araw na wala talagang benta? Isang linggo. Isang linggo walang benta? Paano yun? Meron. Paano kayo Kailangan mayroon maghanap ka ng ibang pagkakitaan. Isang linggo walang benta? Oo. Tinda ng? Lobo. Tapos, lobo? Yun, yung lobo dun. Magkano isa nun? 100. So yun na lang yung sumasalba sa'yo? Oo. Pero tulad ng lansones na di kapanahunan, matumal ang kanyang bentahan. Kinakapos siya. Kaya maliban sa paglalako din niya ng lobo, umaasa din siyang makakuha ng permanenteng trabaho. Para mas lubos kong maunawaan ang damdamin ng mga alagad ng sining, umattend ako ng isang painting workshop. Yes, so here at Sip and Go, we offered one-time session po for 1,200. Then, you can paint here for 3 hours. Then, I can assist you po sa pag-paint you throughout. So, you will be my instructor hanggang matapos po ako. I-assist niyo ako. Dito, nakilala ko si Marian Anter, isang estudyanteng tinatapos ang kursong BS Psychology habang nagtatrabaho sa studio na ito. May details, may depth. Tama. Sa simula, akala mo wala. Pero at the end of the day or at the end of your painting, parang malilift up yung artistic sense mo as a person. Ang sining para kay Marian ay tila balsamo sa mahapding sinag ng araw. Napatunayan din niyang ang sining ay di lang masarap sa paningin. Nakakatakam na ito sa mata, nakakatulong pa itong paikutin at palaguin ang ekonomiya ng bansa. Isa rin ang GSIS na tumutulong sa mga baguhan o veteranong mga artist. Kailan ka nag-start, sir? Ngayon lang po. First time mo ngayon? Influensyahan? Taong 2004 nang buksan ang pintuan para sa mga manlilikha na tutulong sa pagkulay ng hinaharap ng ahensya. 2 dekada nang ipinapakita ang paghasa natin pagdating sa sining. Dumodoble at yumayabong. Isang prestihiyosong entablado para palaguin palalo ang susunod nating luna
Ocampo at Amor Solo. Bumisita rin kami ng La Union upang makausap naman si Valen. Magkaiba man ang estilo ng paglikha, parehas nilang nasusubok ang anyo ng kanilang mga sariling galing. Ma'am, aside from sa GSIS, di ba ilang beses ka nang sumubok din doon? Nung na-meet mo na, yung nanalo ka na, meron pa bang urge to still join mo contest sa GSIS? Yes, at first, no, sabi ko, sige, give it a shot. Pero sabi ko, siguro it's high time also to give others the chance naman to win. Kasi ang dami nating mga artists and aspiring na gusto rin kahit pa paano makilala yung art nila. Sa pamilya nila, nag-iisa lamang siya na tumahak ng ganitong landas. Talaga nagpursige ako to join this kasi imagine 1,000 to 1,500 ang sumasali dito sa art competition na ito. And hindi siya biro. Just to be a finalist or become a finalist or, di ba, honorable mention, malaking bagay na yun. Eh what more kung pumasok ka sa 1, 2, 3. Kaya this is something that the artists look forward to every yearly. year. Yes, so and I hope na sana magpatuloy pa rin ang pagsuporta ng GSIS sa mga artist na katulad namin all over the Philippines. Mga kurba, haba, kulay, at hugis. Lahat ng ito ay bumubuo ng sining na mayroon ang Pilipinas. Sinasalamin nito ang nakaraan, nagbibigay linaw sa kasalukuyan, at gumuguhit ng interpretasyon sa posibleng kinabukasan ng isang bansa. Isa ring aspeto ng sining ang kakayahan nitong makapag-udyok ng damdamin. Patunay ito nang una kong nasilayan ang Spolarium. Sa totoo lang, nanginginig ako. Marahil hindi nakikita ng iilan, pero sa loob ng katawan ko, sa loob ng mga buto ko, nanginginig ako ngayon na nabigyan ako ng pagkakataon na makita ito. Pakiramdam ko sobrang blessed ko sa oras na ito. Ang larawang ito ay bumabakas sa malawak na gampanin ng sining. Nagbibigay ito ng katapangan. Kaya hindi na bago sa atin na gamitin ito bilang isang instrumento. Kahit iskinita ito, dinadaanan ito ng mga motor eh. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ito misis ko, Toby. Si Yon Joy. Hi po. Ma'am, ano bang pangalan? Joy po. Ma'am Joy. Ate Joy, Ma'am Joy. Ate Joy na lang, Ate Joy. Ano pong nararamdaman niyo magsasubmit na naman si Sir ngayon? Excited. Ang araw para ipasa ni Peter ang kanyang ginawang obra. Pumunta kayo sa National Museum. Oo, yun yung last shot. First time ko nakita ang Spolarium. Oo, laki no? Gapader na ba? Makikita mo sa mata ni Peter ang kaba, ngunit punong-puno pa rin ito ng pananabik. Paano ba? Ready ka na, kuya? Okay, aim na. Oops, ingat. Si Peter ay refleksyon nating lahat na tayong mga Pinoy ay palaging naghahanap ng kinabukasang puno ng pag-asa. Judges talaga eh. Kung ano yung ng judges. At saka isa pa, maraming magagaling na sasali dyan. Yung iba-ibang estilo, iba-ibang idea. Kaya mas malawak kasi ngayon yung walang subject eh. Walang team. Kaya tingnan natin. Alam na nang nasa taas kung ano yung alam niya na. Amen. Amen na lang tayo. Tanggapin natin kung ano yung kalooban. Pasalamat pa rin tayo. Walang pinipiling estado, edad at kasarian ang sining. Kahit sinong magnais ay maaaring makalikha ng obra. Dito papasok ang GSIS Art Competition, isang patimpalak kung saan maipapakita ang angking galing ng mga biswal na manlilikha. Ngayon, sa ika-20 taon nito, ay patuloy na binibigyan ng GSIS ang mga alagad ng sining ng pagkakataong tuparin ang kanilang pangarap. Paano nga ba ang sistema ng kompetisyong tinaguriang cornerstone ng Philippine art scene?
months of preparation, launching, submission, judging, online announcement of finalists, awarding, exhibition. Malikhain. Kakaiba. Makulay. Malalim. Mahusay. Maganda. Nakita ko halos yearly nag-i-improve yung gawa ng mga Filipino artists. Ang laking bagay na ang GSIS sumusuporta sa aming mga artists. Kasi ang laking bagay sa amin na kami nakikita-kita rito tsaka nagpapatuloy sa paggawa ng mga sining na ito. Nakakatuwa na para bang sa isang araw na iyon, ang pagsama ko kay Peter ay napuno ng mga kamustahan at pagbuo ng mga bagong kaibigan. Hindi lang nakakatawag ng pansin ang sining sa ating mga mata, ngunit binibigyan din tayo ng pagkakataon nito na makibagay at magtaguyod ng isang komunidad na ang lahat ay pantay sa karanasan at galing. Sinadya kong pumunta sa Art Association of the Philippines. Manghang-mangha at napuno ako ng inspirasyon nang makita ko ang mga artworks na unang bumungad sa akin pagkapasok. Isang yungib na kung saan masisilayan ang husay, galing at talento ng ating mga local artists. Alam mo, nakakatuwa nga dahil nakita namin yung mga bata panoon na ngayon ay makikita mong sikat na o namamayagpag na sa larangan ng sining. Kakasali nila, sila ay nagwagi naman at yung mga ibang nagwagi ngayon ay sumali sa international competition at sila naman ay nagwagi rin. Ngayon sikat na sila. Para kay Sir Fidel, isa sa mga pangunahing layunin ng organisasyon ay patalasin palalo ang ating daluyan sa pagkukwento. Ipakita ang ating mga karanasan. Layong pagtibayin ang boses ng mga taong katulad ni Peter at Valen na ang sining ang siyang nagbibigay kulay sa kanilang mga buhay. Yung pagtulong ng GSIS ay malaking bagay para sa pag-unlad ng mga artist. At doon nila na ipalabas ang kanilang mga talento nang hindi na nahihiya, hindi na natatakot sa mga gastusin dahil may tumutulong na isang GSIS. Ang mga tao na tulad ni Peter at Valen ay saksi kung paano ba natin ginagalugad ang ating mundo. May mga sarili man tayong pamantayan ng kagandahan. Ang sining ay tumutuklas, nagmamahal, nagtitiis at nangangarap. Sana patuloy nyo kaming tulungan na kulayan ang kanilang mga pangarap tungo sa maginhawang buhay ng bawat manlilikha. Nagustuhan niyo po ba ang ating documentary? Muli palakpakan natin ang mga taong gumawa nito mula sa Corporate Communications Office. Maraming salamat po. At ngayon naman dumako na tayo sa ating pinakahihintay. Sino-sino kaya ang papalarin ngayong hapon? To present our non-representational finalists, may we call on Manager Ryan Palad to announce their names. Mangyaring umakyat dito sa entablado kapag tinawag na ang inyong pangalan. Ang bawat finalist ay tatanggap ng 15,000 piso, subject to tax. Ang ating finalist ay nauna nang inilabas sa ating GSIS website noong May 9 para bigyang pagkakataon ng publiko na kilatasin ang entries ng ating mga finalist. Muli, ating tawagin ang finalists. Non-representational category. Michael Pastorizo ng Malabon City, entablado ng buhay. John Eric Villaluz, Mandaluyong City, Bukas Palad. Jason Duron Rufino, Capiz Rojas City, the construction of a structure. Danilo P. de los Reyes Jr.,
Asin Road, Baguio City, mga pangarap na bituin. Peter Sherwin Balais, Kabuyao, Laguna, 201 patutunguhan. Pedro Velasquez, Project 4, Quezon City, The Breath of Use. Resty Tika, Novaliches, Quezon City, Golden Hour. Seth Corda, Baliwag, Bulacan, Ineffable Beauty of Nature. Valente Villanueva, Calbayog City, Samar, A Spectrum of Feelings. Rolando Yakit, Compostela, Cebu, ang patuloy na pagwasak ng kalikasan. Eduardo Ramos, Cainta Rizal, Pag-inog. Jeneline David, Angeles City, Pampanga. Dennis Puson, Buhangin, Davao City. Dante Inahe, Tacloban City, Leyte. Veronica Wuson, Quezon City. John Mori Carino, Magdalena, Laguna. Maria Victoria Ortega Pulisco, Rockwell, Makati. Davidson Tiongson, San Jose Rodriguez, Rizal. Mary Joyce Ashworth, Lumban, Laguna. Mary Grace Santos, Malolos, Bulacan. Christine Al de Jesus, Taguig City. Victor Mira, Pasay City. Richard Perez, Pequeña Naga City. Rondi Cabiles, Pasig City. Oliver Marquez, Kalumpit, Bulacan. Albert Caballero, Taguig City. Marcos Antonio Royales, Quezon City. May we request COSCH Ejercito, EVP Juliet, and PGM Week, and other officers of AAP to join us on stage for the photo op. VP March, please join us. Lahat na po sila, tsaka si Sir June Impas. Manager Oli, Manager Paolo. Maraming salamat po. To announce our non-representational category, honorable mentions, may we call on Vice President March Aurelio to announce their names. Each will receive 100,000 pesos, subject to tax. The honorable mention pieces will automatically become part of the GSIS Museo ng Sining Properties. Ayan, for the non-representational category, umpisahan ko po 5, 4, 3, 2, 1. Entry number NR264, taga-Buhangin, Davao City. Come on up the stage, Dennis Puzon. Ang title ng kanyang artwork May we ay request The Synagogue. also PGM Week Veloso on stage, please, to present the award. Dennis Puzon, congratulations. From Buhangin, Davao City, The Synagogue, number 2. We also request the AAP President, Mr. Fidel Sarmiento, and Mr. June Impas to please join us on stage. COSCH Ejercito also. EVP Juliet, please join us also on stage. Thank you. Ayan.
Meron tayong 5 honorable mention sa non-rep category. Okay. Yan, syempre importante yung cash. Uh, 100,000 pesos! Woo! Subject to tax! Ayan, o photo op muna tayo. Congratulations, Dennis! Sana all. O diba? Yun ang gusto nyo sabihin. Sana all. Congratulations, Dennis Puzon, the Synagogue number 2. Punta naman tayo sa pangalawa nating non-rep category winner. O ito, mula sa Cabuyao, Laguna. Ang title ng kanyang entry ay 200. Iisa ang patutunguhan. Come on up the stage, Peter Sherwin Balais. Ayan si Peter, naka-pink. Ayan. Congratulations, Peter. Yan, importante yung binibigay na envelope. At syempre, may medal din. Ayan. Photo. Congratulations, Peter. Salamat. Punta naman tayo sa pangatlong honorable mention. Taga Luzon, Naga City. Ang entry na pinamagatang Bleeding Nature. Congratulations to Richard Latorre Perez. Oy. Nag-iipon si Richard ng certificate. Yan, photo op muna. Thank you, Richard, and congratulations. Down to the last 2 honorable mention. Uy, malapit-lapit. Yung ating susunod na winner ay taga Malabon City, Arellano Street. Mula ang title ng kanyang artwork ay Entablado ng Buhay. Congratulations, Michael Pastorizo. Pwede yung facsimile check, pwedeng ipasok sa bangko yan. Ayan. Congratulations, Michael. Entablado ng buhay. And sino kaya ang ating pinakahuling honorable mention, last but not the least? Taga Addition Hills, Mandaluyong City. Ang titulo ng kanyang artwork ay Bukas Palad. Congratulations, John Eric Villaluz.
Thank you, VP March. Let's have a group photo with this time with our honorable mentions and presenters. May we request our presenters to stay on the stage for the announcement of winners. Congratulations to all the honorable mention. At ito na po yung ating top 3 winners sa non-representational category. Woo! Unahin ko po yung third place. Taga saan kaya siya? Taga Rodriguez Rizal. Entry number NR299. Ang title ng kanyang artwork ay Gathering. Congratulations, Davidson Chongson. Hindi naman masama ang matatanggap. 400,000 pesos lang naman. Ayan. Wow, congratulations, Davidson. Nakakatayo ng balahibo, diba? Naiiyak si Coscage. Okay, thank you so much, Davidson. Pupunta na po tayo sa ating second place winner, non-rep category. Taga Asin Road, Baguio City, entry number NR001. Ang title ng kanyang artwork ay Mga Pangarap na Bituin. Congratulations, Danilo de los Reyes Jr. Ang matatanggap na cash prize ni Danilo ay 500,000 pesos. Inuutusan ako dito, sabihin ko daw, less tax. Yun. Important. Congratulations, Danilo de los Reyes Jr. for the artwork, Mga Pangarap na Bituin. Ayan, at pupunta na tayo sa first place na nanalo sa ating non-rep category. Aba, nandito lang malapit-lapit, taga Kalumpit, Bulacan. Ang title ng kanyang entry ay Time Distortion. Congratulations, Oliver C. Marquez. Winning 600,000 pesos in cash. Woo! At this point, may we ask our non-rep finalists, honorable mention, and winners for this group photo with our presenters and GSIS executives.
Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pinaghandaang musical performance ng isa sa mga priceless gems ng GSIS. Ang GSIS Choral sa kumpas ni Maestro Tristan Calixton Ignacio. I don't belong.
Maraming salamat, GSIS Coral and Maestro Tristan Ignacio. To present our finalists, may we call on Manager Oliver Mendoza to announce their names. Again, mangyaring umakyat dito sa entablado kapag tinawag ang inyong pangalan. Ang finalist ay tatanggap ng 15,000 piso, subject to tax. Ang ating finalist ay nauna nang ilabas sa ating GSIS website noong May 9 para bigyang pagkakataon ng publiko na kilatisin ang kanilang mga entries. So, here are the finalists for the representational category. So, meron pong 30 na finalists for the representational category. So, number 1, from San Jose del Monte, Bulacan, Salvador Sierra. Next, from Bakakay, Albay, Camelo Baranda. Finalist number 3, from Binangonan, Rizal, Resty Cagayat. Finalist number 4, from Mandaluyong, Ariel Competente. Finalist number 5, from Cainta, Rizal, Mark Joseph Bello. Finalist number 6, from Pasig City, Joshua Tamundong. Finalist number 7, from Binangonan, Rizal, Crispin Tuazon. Finalist number 8, from Caloocan City, Ronald Jerezano. Finalist number 9, from Calanutian, Sinait, Ilocos Sur, Delmar Jacob Torano. Our 10th finalist, from Angeles City, Pampanga, Edo Pereras. Finalist number 11, from Valenzuela City, Armando Flaviano. Finalist number 12, from Quezon City, Christian James Maglente. Finalist number 13, also from Quezon City, Edson Cachuela. Finalist number 14, from Pamplona 3, Las Piñas, Melander Blanza. Finalist number 15, from Bayumbong, Nueva Vizcaya, Vincent Degamo. Finalist number 16, from Silay City, Negros Occidental, Godofredo Orig. From Taytay, Rizal, Frances Arnaez. Finalist number 18, from Matina, Davao City, Rene Gonzalez. Finalist number 19, from Cainta, Rizal, Denray Magdato. Finalist number 20, from Silang, Cavite, Melquiades Cabriana. Finalist number 21, from Haro, Iloilo City, Noel Elicana. Finalist number 22, from Apulog, Cagayan,
Neil Christian Onza. Finalist number 23 from Tanay Rizal, Simplicio Morondos Jr. Finalist number 24 from Santa Mesa, Manila, Emmanuel Balboa. So we're down to the last 5 finalists. Finalist number 25 from San Roque, Navotas, Emarlito Salenga. Finalist number 26 from Oton, Iloilo, Richard De La Cruz. Finalist number 27 from Giginto, Bulacan, Emmanuel Bagtas. Finalist number 28 from Taguig City, Rodel Fesariton. Finalist number 29 from Quezon City, Maria Jeshel Nicole Azares. And last but not the least, our finalist number 30 from Valenzuela City, Rosalio Toplano Jr. Thank you very much, Manager Oli. To our presenters, please stay on stage for our photo opportunity and for the announcement of the honorable mentions. To announce our representational category honorable mentions, may we call on the Office of the GSIS President and General Manager, Chief of Staff, Attorney Cage Ejercito, to announce our 5 honorable mentions. Each will receive 100,000 pesos subject to tax. The honorable mention pieces will automatically become GSIS Museo ng Sining Collections. For our first honorable mention, from Maysan, Valenzuela City, entry number R181, entitled I Shall Rise Again, Armando Flaviano. Second honorable mention is from Matina, Davao City. Entry number R117, Culture Bearers, Rene L. Gonzalez. Okay, since he's not present, let's call on honorable mention number 3, entry number R126 from Cainta, Rizal. The artwork is entitled Kat Kanong, Aalis na Kuya by Denry Magdato.
next honorable mention is entry number R029 from San Miguel, Pasig City. Artwork is entitled Usad. Joshua Pastor Tamondong. Last but not the least, from San Roque, Navotas City, entry number R419, Iba't Ibang Panalangin, Merlito Salenga. Again, we are requesting our presenters to please stay on stage. Finally, to announce the winners of our representational category, may we call on again Attorney Cage to announce their names. Our third prize will receive 400,000, our second prize will receive 500,000, and our first prize will receive 600,000 subject to tax. The winning pieces will automatically become part of the GSIS Museum ng Sining properties. Okay, ready na ba kayo? For third place, winning 400,000 pesos. From Silay City, Negros Occidental, Panalangin para sa Bayan, Godofredo P. Orig. Now, for our second place, winning 500,000 pesos, is entry number R438 from Masambong, Quezon City, Manpower by Maria Jesel Nicole Azares. Woo! Yay! Go, girl! Woo! And now, winning 600,000 pesos subject to tax is from Binangonan, Rizal. Entry number R025, Mang Jose, Crispin Lim Tuazon.
we are also going to have a photo opportunity with all the representational category finalists, honorable mentions, and winners. We are requesting all finalists, honorable mentions, and winners of the representational category to please join us on stage for the photo opportunity with our presenters. Kasama po yung mga honorable mentions at saka mga winners, finalists. Kung nandito pa po yung mga finalists ng representational category, please join us here on stage for the photo opportunity. Reminders po sa lahat ng ating mga finalists, you may claim your prize, your check at the museum po after the program. Thank you. Yung lahat-lahat na po na naririto ngayon, lahat po ng mga finalists sa dalawang categories, please join us on stage. Lahat na po. We are inviting all finalists for the two categories, representational and grand representational, to please join us on stage for the photo opportunity with our presenters. Again, reminder po sa lahat ng mga finalists, you may claim your prize, your check, later after the program at the GSIS Museum. Thank you so much. Before we end our program, we also would like to extend our heartfelt gratitude behind this event, the CCO, ITSG, BMD Security Department, Controller Group, Treasury Group, all our executives, and the OPGM. We again acknowledge all our judges and of course our participating artists who consistently join our annual competition. See you next year, and congratulations to all the winners. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Inaanyahan namin kayo na magtungo sa GSIS Museum entrance para sa ribbon cutting and formal opening of the exhibition of competition entries. Paalala po, ang exhibit po ay magsisimula ngayong araw hanggang September 2025. Hanggang September 2025 po ang exhibit natin. Muli, maraming salamat, Sir Ricky. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Clarice. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang sining!